Ipepe, ipepe, idede, idede, ipede, pede, 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 rap ritmo. Oh, natatandaan yan. Galit na galit nga kayo eh, no? Bibilis niyo mag-share eh, no? Pero looking at the bigger picture, lalo pang pinag-usapan nun ng federalismo. Now that I've got your attention, let's talk about federalism. Ano bang pinagkaiba ng current structure of territorial administration natin versus federalism? Kasalukuyan tayo na sa unitary structure of territorial administration, kung saan ang mga lalawigan ay binibigay ang halos lahat ng pera nila sa Malacanang. At ang Malacanang ang nagbibigay ng budget sa mga lalawigan para sa kanilang mga proyekto. Whereas federalism, may ilang porsyento lang na pera ng lalawigan ang pupunta sa Malacanang. Ang karamihan nito ay hawak na ng region, kung saan sila ang bahala kung paano ito gagastusin para sa pagpupunlad ng kanilang rehiyon. Kakaroon din sila ng kakayahang gumawa ng mga policy o tax incentives para umakit ng mga investors at kumpanya para dumami ang mga trabaho sa mga mamamayan ng rehiyon. Ang taray nun di mas malaki yung chance ng mga rocket yung regional politicians kasi mas malaki yung perang hawak nila. Good question. Dito papasok ang parliamentary form of government. Side note, walang double taxation kapag nag-federalism tayo, bakla. Kasi ang mangyayari ay split taxation. Kung saan yung same percentage na nababawas sa tax mo ngayon ay mahahati lang sa dalawa. Kung saan yung isang part ay pupunta sa national at yung isang part ay pupunta sa regional. Ganun. Pakapaniwala kayo sa fake news, perfect. Saan ko kayo? Okay, back to the topic. Hindi kasi sapat na maging federal lang ang structure of territorial administration natin. Kailangan din natin ang parliamentary form of government. Bakit? Dahil kapag nanatili tayo sa current form of government natin, which is presidential, ang mga registered voters pa rin ang boboto sa magiging leader natin. Based ito kung sino ang may sikat o matunog na pangalan, apelido, o magandang jingle na ginamit ng eleksyon. Pero sa parliamentary form of government, ang iboboto ng mga registered voters sa isang party at ang nanalong party ang mamimili na magiging leader natin. Based ito kung sino sa kanila ang pinakamagaling, sipag, matalino, karapat-dapat na maging leader. Meaning, makakasigurado tayo na may utak at kakayahang mamuno ang magiging leader natin. Hindi yung nadala sa exposure ng mga bias sa TV advertisements at post ng mga bayarang media. Huwag nga ako. Sa parang ito, maiwasan natin ang popularity contest at dynasty. Quality leaders. Ganun. Sa parliamentary, may magbabantay sa kilos ng isang department. Kaya yari sila kapag may ginawa sila hocus-pocus aka corruption. Wherein sa presidential, mas malaki ang chance na magkaroon ng sabwatan o kampihan para makakickback sa pera ng bayan. I'm talking to you. Pork barrel scam? Huwag ganun. Bad yun. Sa parliamentary, bukod sa nanalong party na binoto ng mga tao, nagkakaroon ng shadow opposition na nakabantay sa bawat kilos na nakaupong politician. So meron tayong prime minister at head minister sa bawat department. Tapos magkakaroon din tayo ng shadow prime minister at shadow head minister sa bawat department na galing sa opposition. Kaya kapag hindi nag-perform ng maayos ang isang politician, madali itong makita at mapapalitan. Parang hindi natubuan ng sungay yung mga hinayupak na yung king ina. Ito ang mga sample ng bansa na gumagamit ng parliamentary. Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, Switzerland. Mayayaman, te. Ayaw mo nun? At ito naman ang mga bansang gumagamit ng presidential. Argentina, Brazil, Mexico, Nigeria, Venezuela. Ano na, hindi mo pa rin nakikita? So, in conclusion, meron tayong tinitignan dalawang klase ng structure of territorial administration, which is unitary versus federalism. Dalawang klase ng form of government, which is presidential versus parliamentary. Ang current na meron tayo ay unitary presidential. At ang mas kailangan natin, at ang gusto naman talaga ni Tatay Digong, is federal parliamentary. Ay, thank you. So ano, okay na? Malinaw na ba? Tanggalin niya si Mocha, walang kwenta. So wala kang naintindihan sa mga pinagsasabi ko?